ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon pong araw ay ginugunita natin ang anghel na tagatanod. Ang sabi nga ng matatanda ay Anghel de la Guardia, na kung saan makikita din nila ang kanilang nagiging papel sa atin. Sa pag-umpisa natin ng banal na misang ito, atin munang aminin ang ating mga kasalanan at ito'y ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran, ipagkaloob mong kaming kanilang laang ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inahanda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin, sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko, at hindi niya kayo patatawarin kapag naghimagsi kayo sa Kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Hiteo, Pereseo, Kananeo, Hebeo, at Hebuseo, at sila'y lilipunin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan.
makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan." Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog, pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Mga anghel niyang banal sa inyo ay susubaybay. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa gaya ng batang ito ang siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino naman tumanggap sa isang batang ito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Iingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siguro mga kapatid, ang malakas ang memorya ay maaalaala pa, ang mahina ay maaalaala din ninyo ang panalangin ito. Angel of God, my guardian dear, to whom God loves, commit me here. Even this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Nakakatawa po at mayroon pala doon, kaya nakakasabay kayo. Mga kapatid, siguro panimula lang sa guardian angel tungkol sa anghel
de la Guardia sa atin pong tinatawag na Catholic tradition. Ang konsepto ng isang anghel na itinalaga upang gabayan at alagaan ang bawat tao ay isang pag-unlad sa doktrina ng Katoliko at kabanalang batay sa banal na kasulatan, ngunit hindi direktang nakuha mula dito ang mga salita ni Jesus sa San Mateo, ang pinakamahusay na sumusuporta sa paniniwalang ito. Tiyakin na huwag mong hahamakin ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay laging tumitingin sa mukha ng aking Ama sa langit. At yan ang narinig nating ebanghelyo. Ang debosyon sa mga anghel ay nagsimulang umunlad sa pagsilang ng monastikong tradisyon. Ito po ay yung tinatawag na monastic tradition na ang kilala natin ay si San Benito na founder din po ng Benedictine Order. Ang nagbigay ng lakas at si Saint Bernard of Clairvaux, ang dakilang reformer, ay napakahusay na tagapagsalita ng mga anghel na tagapag-alaga, kung kaya't ang malaanghel na debosyon ay naging kasalukuyang anyo nito sa kanyang panahon. Sabi po ni Saint Bernard, "He has given His angels charge over you to guard you in all your ways." Those words should fill you with respect, inspire devotion, and instill confidence, respect for the presence of angels, devotion because of their loving service, and confidence because of their protection. Ito rin po ay nasa antipona noong Office of Readings ngayong araw. Mga kapatid, ang ugnayan ng mga bata at ng mga anghel ay tunay na ginamit ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Maganda mapagtanto natin, mga kapatid, ang sitwasyon ng mga bata sa lipunan noong panahon ni Jesus at noong tinatawag nating biblical times. Ang mga bata ay hindi pinahahalagahang masyado at pinararangalan. Sila ang isa sa mga napapabayaan ng lipunan noong panahong iyon. Sa pag-aaral ng mga sociologists, ang taas ng mortality rate ng mga bata noong panahong iyon. Pero ngayon ay may ganito pa ring realidad sa ating lipunan, lalo na sa mga bansa na ang abortion ay legal at sa mga inosenteng bata at ang mga inosenteng bata ang unang-unang nagiging biktima. Kaya nga gaanoon din kadali para kay Herodes ang basta ipag-utos ang pagpatay sa mga sanggol. Kahit noon, sa kagustuhang wag dumami ang populasyon ay pinapatay ang mga sanggol na babae. Di ba't hanggang ngayon ay may ilang ganyang pa din na kampanya. Ang sabi nila ay population control. At meron pa rin po mga population control advocates na ang pinipigilan ay ang pagsilang ng mga sanggol. Mga kapatid, ano ang katangian ng mga bata? Unang-una, ang mga bata ay receptive, madaling matuto. Kaya nga, sila ay tanong ng tanong, titiyagaan ninyong sagutin dahil iyon ang simula ng kanilang pag-aaral.
That is the beginning of learning. Ang mga bata, payak ang pag-iisip at hindi marunong magsinungalin. Di po ba? Iyong nanay, nakita niya na parating na ang maniningil ng kanyang utang, nagtago sa kwarto at ang sabi sa anak, "Anak, sabihin mo, pag hinanap ako ay wala ako." Kumatok ang maniningil ng utang, "Nasaan ang nanay mo?" Ang sagot ng bata, "Nako, nandun po sa kwarto at ang sabi sa akin, pag dumating kayo ay sabihin kong siya ay umalis." Ganoon kapayak ang isip ng mga bata. Matanong dahil gusto nilang malaman ang mga bagay-bagay. At kung titingnan natin, may bukasyon ang mga bata. Hindi ka po ang tawag natin kapag may sanggol o bata sa ating tahanan ay angel. Angel of our home. At ang kanyang kontribusyon ay ang magpasaya at magbigay sa atin ng tuwa palagian. Kay tumatawa man yan, kay umiiyak yan, kay nagliligalig yan, masaya ang ating tahanan. At kaya nga, makikita natin, si San Mateo po sa kanyang ebanghelyo ay binanggit ang malaking papel ng mga bata. Una, sabi niya, sila ang modelo ng pananampalataya, model of faith. Jesus uses children as models of faith, emphasizing the importance of humility and vulnerability in receiving God's Word. Mapagpakumbaba ang mga bata. Pangalawa, sila yung tinatawag na may malaking pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Yung tinatawag nating dependence. Sinasabi na natin ito na docile to the Spirit. Kaya nga, bigyan ninyo sila ng book o comics tungkol sa Biblia, 1 linggo, kilala nila ang mga karakter sa Biblia. At mga kapatid, sa mga bata din ipinakikilala ni San Mateo ang katauhan ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Mateo at ni San Juan, yung tinatawag na infancy narrative, yung kwento ng pagsilang nating Panginoon, doon ipinakikita ng dalawang ebanghelistang ito na ang Diyos ay naging bata rin. Pagpapahayag na ang Diyos ay isinilang sa piling natin na tinatawag nating Emmanuel. No? At panghuli, laging pinipili ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo, ang mga bata bilang modelo upang tayo na matatanda ay angkinin at balikan ng katangian ng mga bata upang bukas tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa panahon ngayon, kailangang matuto tayo sa mga bata. Kaya sa muli po, sama-sama nating dasalin ang prayer to the guardian angel. Ayan po. Ayan. Sabay-sabay na po tayo ngayon. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre,
Pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang bahay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Unang magbunga, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tayo tumulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ang banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay ng bibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng San Jose, kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na puon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ialaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon na magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyaya, magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang gumigin
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkain nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtas at kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po ang pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa.
Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayong Sabado, ika-4 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahin at dasalan na magpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong turuan namin tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay
humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.